ating package. Oh. Ha. May ano siya, may bubble wrap sa ilalim. Yun oh. Bah. Nakadikit na sa kanyang ano, plastic. Ito ang bago nating package. Oh. Meron tayo dito mga LED. Aba. Dalawang set pala ito ng size. Oh. Oh. Yan yung kanyang lalagyan. Binili ko pa ito sa China. Made in China. E1707. Bisagra niya, plastic. At may sabitan pa. Ah. Oh. Hindi siya naghahalo-halo. Ayun, may tape. Tanggalin natin yung tape. Bah. Nilagyan ng tape, oh. Oh. Diba? At ito yung kanyang lock. Ganun, no? Hila. Yun ang laman niya. Ah. Dalawa ang size niya. Ito ay 5mm ang size. LED. Diffused. Oh, diffused. Malabo yung ano, cover niya. Hindi siya clear. Kaya diffused. 5 kulay. Oh. Puti, blue, green, yellow, red. 5mm. Ito transparent. Siyempre, kita naman, di ba? Oh, transparent. White. 10 compartment. Dito sa kabila, 5 kulay. Siya ay 3mm in size. Ayan, oh. Oh, maliit yan. Mas maliit ito kaysa doon. Ito ay 5mm. Ito ay 3mm. Helmetic diffuse type. LED. Helmetic, para siyang helmet. Kaya tinawag na helmetic. Blue, green, yellow, red, white. Oh. Mga ilang piraso ito? Ba, marami din. Hindi na natin bibilangin. Masyadong marami. Pero ito yung kanyang box. Lalagyan niya. Meron tayong gagawin. Oh. Yan yung mga 5mm. Testingin natin ang tester. Diba? Teka. Tester? Ano nga bang niyan? Drawing. Ito yung kanyang niya, oh. Kung sa LED, meron niyang mahaba yung paanong isa. Ayan, oh. Diba? Yung mahaba ang paa, yan ay positive. Yung maliit, negative. O yung tinatawag na anode. Yung maliit, cathode. LED. Sa symbol niya, sa electronic symbol, ganyan yan, no? Anode, A, anode. Cathode,
Ang cathode, K. Hindi siya C. K. Yan ay scientific name niya. Kaya K yung kanyang symbol. Letter. Cathode K, anode A. So sa anode, ang anode niyan, yung A. Dito. Ito. Para siya nagre-represent ng arrow. Kaya A, anode, arrow. Din K, yun, K. Yun. So dito, positive. Diba? And then, negative. Ang gagawin natin, tetest natin siya ng tester. Sa tester, ang gagamitin natin, yung function niya as voltmeter. Yan ang symbol ng voltmeter. Voltmeter. Wala nang ink. Tester as voltmeter. Pero ang function niya, iseset natin siya sa diode test. Diode test yun. Diode test. Yun. Sa diode test. So, yung positive ng voltmeter sa anode, yung negative sa cathode. Diode test. Balikan natin. Ito na yung tester natin. Power. Gamit natin, Proskit MT5211. Ang aking antigong tester. Power, set natin sa, yung may diode. Diode test, yun. Diode test. Meron siyang symbol ng LED, yun. Then, positive sa positive. Ayun, umiilaw. Diba? Umiilaw ng bahagya. Yan umilaw siya. Sa pula, tanggalan natin ang ilaw. Ayan 1.7 backlight. Ay, hindi makita. Ayun, ayaw na. Ayaw na matanggal ang backlight. Okay? 1.7. Yan yung voltahe niya. Forward voltage. Yellow, 1.8. Green, 1.821. Blue, halos wala Hindi na niya ma-recognize yung voltage sa voltage, forward voltage. Sa white, ganun din, Mataas ng voltahe niyan, ibig sabihin. Paano na ngayon yan? Pero alam natin na okay pa yung LED. Di ba? Umiilaw naman, di ba? Yan. Meron pa tayong isang gagamiting pang test. Ito na ang gagamitin natin. Adjustable power supply o workbench power supply. Nice power. Teka, buksan natin. Okay, i-adjust muna natin sa 0. Voltahe, adjustment, kuryente, current, voltage, current, voltage, current. B, A, watt. Diba? Watt, power, ampere, kuryente, voltahe, voltage. At ang kanyang connector, banana plug. 2, alligator clip. Ganon din sa kabila. Pwede na ba nating testingin? Ano bang makukuha natin dito? Napakaliit ng kanyang mga pins, space. May gagawin tayo. Ito.
Gagamitan natin ng alligator clip, grabber's hook. Ayun, may hook siya. Meron siyang hook sa dulo. Para sa mga maliliit na, yan, may ilaw na. Yan, may hook. Diba? May hook yung dulo. Para madaling i-connecta sa LED. Lagyan natin ng extension. Ayan, Panatilihing wag mag-short kahit wala ang kuryente. Baka masanay tayo ng nag-short yung mga terminal kahit walang kuryente yan. Mahalaga masanay ng laging magkahiwalay yung positive at negative. Diba? I-hook mo lang ganun, Uy, nasira. Nasira yung hook, Yun. Hook natin dito. Negative. Medyo nasira yung hook. Hindi na siya mag-short. Kasi naka-hook lang siya. Yan, Naka-hook na. Medyo sira yung isa nating hook, Kasi lang ito, ginawa ko. Homemade. Homemade grabber's hook. Ayan, hook. Yan. Negative, positive. Di na mag-short yan. Naka-hook, Maganda yung dikit. Titimplahan natin ng voltage. Ang alam natin, 1.7 sa tester. Tingnan natin, 1.7 voltage. Ayun, Patayin ang ilaw. Di ba? Walang kuryente. Mahina yung kuryente. Pag ganyan. Ayun, Pwede pa bang dagdagan ng voltage yan? Pwede pa. Ayun, Sa 2 volts, 14 mA, pwede pang babaan yung voltahe. Ayan. 10 mA, ganyang kaliwanag, 1.9 volts. Ang pangit lang sa masyadong maliwanag, madaling mapundi na yung LED. So, ina-advise niya ng mga nang gumawa, yung mga datasheet, 1.7 daw o 1.8. Hindi na natin makita yung kuryente. Pero pag in-adjust mo pa yung voltahe, ayun, sa 2 volts. Ang lakas niya, di ba? 16 mA. Usually, ang diode rating niyan, 20 hanggang 20. Pag lumagpas doon, sumasabog na yung LED. Yun yung sobrang liwanag niya. Pwedeng bawasan. Mga 10 mA, 1.9. Mga ganun, Masyadong sensitive yung Teka. Ito yung mas maliit na voltahe, i-adjust to sa ilalim. Fine, tuning. Tuning siya, tuning. Ayun, kaya i-tune ng mas maliit. Kaya lang, hindi na na-tune. Di ba? 5 mA, 1.9 volts, ganyang kaliwanag. Consumption niya, 15 milliwatt, 8 mA, 1.9 volts. Diba? Pag tinaasan mo yung voltage, mag-over voltage na siya. Sasabog ng LED, kaya niya mga 2 volts. Pag lumagpas na sa 2 volts, baka sumabog na yung LED. At talagang sasabog yan. Yun ang pagtimpla dyan.
panimpla. Eh, ang kailangan natin, di ba, yung blue at white? Ay, subukan natin yung white. Di ba, yun yung hindi natin nasukat. Kasi usually, yung dalawang yan na malakas sa voltahe. Malakas kumain ng voltahe, ng kuryente. Oh. Nakahook na si grabber. Oh. Timplahin uli natin. Di natin alam yung voltahe sa metro. Tingnan natin dito. Ayun oh. 1.9 volts na. Wala pa ring ilaw. 2. Ayun oh, umilaw lang siya sa 2.5 volts. Pero di mo pa rin makikita yung kuryente niya. Dagdagan natin. Kaya niya mga according to the data sheet, yung gumawa nito, mga 3 volts. Ayan oh. Oh. 10 milliampere. Maganda nga kung maliwanag ang LED. Ang problema, madaling mapundi. Pagka masyadong maliwanag. Dito, okay lang siya. 2.98. Yan ay base sa ating visual testing. Ayan, no? 13 milliampere. Basta wag siyang lalagpas ng 20. Lahat ng LED. Wag lalagpas ng 20 milliampere. At ang voltahe niya, makikita mo dyan kung maliwanag na talaga. Ayun, no? So, makikita mo dito 2.98 volts. Yung LED. Diba? Di natin nakita yung kanina. 38 milliwatt. Kasi ito wattage. 0.038 watts. Pag kinonvert mo sa milliwatt, i-adjust mo siya 3 places, magiging 38 milliwatt. Milli. Ito naman, 0.014 ampere. Kung milliampere, 14 milliampere. Yung milli times 1/1000. Sa math yun. Diba? Kaya siya ganyan, no? 0.014 ampere o 14 milliampere. 0.041 watt. Ibig sabihin, 41 milliwatt. Parehas din yun. Ganyan sa kaliwanag. Pag dinagdagan mo pa yan, delikado na. Sasabog na yung LED. 2.9, pwede na yan. Diba? Ito naman, yung blue hindi rin natin nakita. Tingnan natin. Nakakaawa naman. Naiwan siya. Yung blue. Lahat yan nakikita natin sa electronics. Ginagamit, di ba? Tanggal. Ganun lang. Lumalabas yung dulo. Ayan. Di ba? Ano ang kanyang voltahe? Timplahin ng mapag-alaman. Aba, ayun 2.7. Diba? So, pag gumamit ka ng LED na white at saka blue, malakas sa kuryente yan. Malaking voltahe ang kinakain yan. Dagdagan pa natin para makita ang kuryente. Ayan pero mo sa 6 milliampere, 2.9 volts na. Ang ganda na ng ilaw based sa ating visual. Usually hanggang 3 volts yan. According to the manufacturer data sheet. Sa kanyang data sheet, may mga data sheet yan Dahil yun yung gumawa ng mga LED. Ayan 7 milliampere, 20 milliwatt. Hanggang 3 volts lang siya kung hindi mapupundi yan. At 7 milliampere ang current niya. Pwede ring dagdagan pa maging hanggang 20 milliampere.